Dear Mommy Onyx, bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa, Mommy Onyx, sa Ang Liham ng Nakaraan Short Story. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Laura, 35 years old, na taga-probinsya ng Sorsogon. Mommy Onyx, isa po akong silent listener ng iyong programa. Naengganyo akong ibahagi ang aking karanasan, Mommy Onyx, dahil para din maging aware ang karamihan. Kakaiba po kasi, Mommy Onyx, ang aking liham dahil kahit ako noong una ay hindi ako naniniwala, pero nung mangyari na ito sa aking pinakamamahal at kaisa-isang anak, gusto ko nang paniwalaan ang kahit anong tulong o paraan, maligtas lamang sa bingit ng kamatayan ang aking anak. Kaya umpisahan ko, Mommy Onyx, ang aking liham ng nakaraan short story noong ginising ko ang aking anak dahil nakagawian na namin, Mommy Onyx, ang pumunta ng simbahan bago pumunta sa aming tindahan sa palengke. Kaya, Lilac, anak, gumising ka na. Naipaghandaan na kita ng breakfast mo para maaga tayo sa tindahan. Nadaan pa tayo sa simbahan. Sige na, nakahanda na yung damit mo, anak. Sige na, wala namang pasok ngayon, di ba? Kaya samahan mo ako sa tindahan. Sige na. Oo, Nay. Tatayo na po. Nay, pagkatapos ba nating magsimba, pwede ba, Nay, daan tayo kay Aling Marites? May nagustuhan ako doong laruan, Nay. Maganda yung manika ba, Nay, ba na pag tinapik mo tapos lilipad siya, parang Tinkerbell. Gusto ko yun, Nay, bago yun na nila na display nung nakaraang araw. Nahala, sige. Bilhin natin, tingnan muna natin kung magkano. Kasi baka yung kita natin sa tindahan natin ay hanggang laruan mo lang. Kaya sige na, tumayo ka na dyan, maghilamos ka na, at mag-toothbrush ka na, tapos magbihis ka na. Tapos kainin mo na rin yung breakfast mo, nalalamig na yung gatas mo doon. Sige na. Opo, Nay. Sige ho, tatayo na ho ako. Oh, sige Yakap na. muna, Nay. Ito talaga. Sige na. Opo, Nay. Ay, Tatayo nako. na. Sige, Nay. Ay, Lilac. Siguro kung wala ka sa buhay ko, nung mamatay yung tatay mo, baka patay na rin ako ngayon. Ay, ikaw lang talaga ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob at bumangon sa umaga. Ay, nang dahil sa iyo, anak, binigyan mo ako ng lakas ng loob. Ay, anak ko. Nanay, bakit laging kinakalimbang yung kampana ng simbahan sa tuwing umaga? Ay, anak, Lilac, ang ibig sabihin ng pagkalimbang ng kampana dito sa simbahan sa tuwing umaga, ibig sabihin nun ay hudyat na iyan na magsisimula na ang pagbabasa o pagrurosaryo. Ganun po ba, Nay? Nay? O ano? Nay, naririnig po ba tayo ng Diyos, Nay? Sinasabit siya dyan sa harapan, Nay, tapos nakadipa. Di ba siya nasasaktan, Nay? At hindi naman siya kumikilos, Nay. Naririnig ba niya tayo? Anak, Lilac, magunos dili ka dyan sa mga tanong mo, pero sagutin na rin kita para maintindihan mo. Ang ibig sabihin niyang rebolto na yan na nakadipa sa harapan at hindi kumikilos, iyaan ay simbolo laang ng ginawa ng Diyos na nagsakripisyo siya at ibinigay niya ang kanyang buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, anak. At yan ang simbolo
na mahal niya tayo. Pero ang totoong nakarinig sa atin, anak, ay yung nasa langit. Yung espiritu na nananahan sa iyo, nananahan sa akin. Ang buhay na espiritu ng Diyos. Mahaba ang pag-aaral diyan, anak. Pero hanggat may paniniwala ka at nagtitiwala ka sa Diyos Ama, ay maririnig ka niya. Pero hindi lahat ng iyong kahilingan at pagpipray ay ibibigay niya sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Kasi meron tayong hinihiling na hindi karapat-dapat at nararapat sa atin. Kumbaga, nakakasama sa atin. Kaya pinipili ng Diyos kung ano yung grasya, ano yung pagsubok na iyong kakaharapin dahil na rin sa iyong mga desisyon sa buhay. Kaya bawat desisyon mo na iyong gagawin, anak, lalo na in the future, pag malaki ka na, ay lagi tayong magpipray sa Diyos, ha? Okay na ba, anak? Kasi magsisimula na ang kanilang pagro-rosaryo. Makisabay na rin tayo. Ganun po ba yun, Nay? So, ibig sabihin, simbolo pala yan ng paghihirap ng Diyos ng dahil sa ating mga kasalanan, Nay. Kawawa naman si Jesus. Pero, Nay. Shhh! Tama na, Laylak. Tama na yung mga katanungan mo. Ay, mag-start na yung pagro-rosaryo. Sige na. Umayos ka dyan. Opo, Nay. Nay, bago tayo magbukas ng tindahan, Nay, daan muna tayo doon kay Aling Marites, Nay. Bilhin muna natin yung laruan, Nay. Baka maubusan ako. Sige na, Nay. Sige. Sige, puntahan muna natin yung tindahan ni Aling Marites. Nang mabili natin yung gusto mo. Yay! Salamat, Nay. Mauna na ako, Nay. Oy, Layla, dahan-dahan lang. Baka madapa ka. Aling Marites, bibilhin na po namin ni Nana yung nagustuhan ko na laruan. Ay siya. Ayun ba? Nahala. Inilaan ko talaga to at baka maubusan ka. Kaya ilagay ko na ito sa plastic, Ayan. Ilagay ko na ito sa loob ng plastic. Oh, ito na. Para yan sa iyo. Ay, bata ka. Nay, nilaan na ni Aling Marites yung laruan ko. Nilagay na niya sa plastic. Bayaran mo na, Nay. Meron akong laruan. Salamat po. Salamat, Nay. Aling Marites, maraming salamat, ha. Ito na ho yung bayad. Ay naku, wag na. Bigay ko na lang yan kay Laylak. Ay, naaaliw ako sa batang yan. Ay, sige na. Regalo ko na lang yan sa kanya. Hala, naku po, wag ho. Kasi marami na rin yung naibigay mong laruan sa kanya. Nakakahiya naman. Yan po yung pang kabuhayan nyo po. Tapos ibibigay nyo lang. Ito ho, tanggapin nyo na. Ay basta, Laura. Okay na sa akin ang makita ko ang anak mo na masaya. Naaliw talaga ako sa anak mo. Nasa kanya na yan. Sige na, masaya naman siya. At yun ang mahalaga. Di ba, Laura? Sige na, regalo ko na lang yan sa kanya. Maraming salamat po. At di bali, babawi ako. Maraming salamat po, Aling Marites. Magpasalamat ka kay Aling Marites, Laylak. Maraming salamat po, Aling Marites. Maganda po yung laruan. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye po, Aling Marites. Ay, walang anuman, Laylak. Masaya ako na nagustuhan mo yung laruan. Hala, laruin mo na. Sige na. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Nay, ang saya ko talaga. Salamat, Nay, ha. Ang ganda ng laruan ko, Nay. Ay, Laylak. Ingatan mo yan. Regalo yan ni Aling Marites sa'yo. Huwag mo yan parumihan, ha? At saka huwag mong pabayaan. Lagi mong pupunasan yan, ha? Pagkatapos mong laruin,
itago mo sa box niya ulit para palaging mukhang bago. Naintindihan mo ba ako? Lilac. Opo, Nay. Aalagaan ko po. Inalagaan ko naman po lahat yung laruan ni Aling Marites na binigay sa akin, Nay. At mas lalo na to aalagaan ko kasi maganda siya at paborito ko na laruan. Naalala. Siya, sige. Punta na tayo sa tindahan natin dahil magbubukas na tayo. Masyadong late na. Opo. Laura! Laura! Nay, tinawag tayo ni Aling Pasing, Nay. Padaanin daw tayo dito. Kinakawayan tayo, Nay, oh. Sige, puntahan natin. Ay, Laura! Ay, nako. Meron akong kakanin na inilaan para sa'yo at para kay Lilac. Ay, masarap ito, Laura. Halika kayo. Magandang umaga, Aling Pasing. Naku, maraming salamat ho, Aling Pasing. Pero kumain na ng agahan yung anak ko bago kami umalis at pumunta ng simbahan. Ngayon nga, medyo nalit na kami sa pagbukas ng tindahan. Kaya, salamat na lang, Aling Pasing. Ay, hindi. Ibigay mo ito sa anak mo. Lilac, para to sa iyo, oh. Gusto mo ba ng sapin-sapin, anak? Tingnan mo, masarap. Ay, nako, gawa ko yan. Pareha kayo ng apo ko, pinagluto ko ng ganyan. Ay, masarap yan. Sige na, kumain ka, tikman mo. Ayan, pagbuksan kita ng isa, ha. Masarap tong sapin-sapin na luto ko. Ay, nako, ito din yung kinakain ng apo ko kaninang umaga. Ay, tingnan mo, ang sarap, ano. Sige na, tingnan mo. Tingin pa lang, ang sarap na. Tikman mo na. Ay, busog pa po ako, Aling Pasing. Pero sige po, tikman ko po. Salamat po. Nay, ang sarap ng sapin-sapin ni Aling Pasing. Bili ka, Nay. Para pagkain ko kaya mamayang merienda, Nay. Aling Pasing, nagustuhan niya. Magkano ho?